In the cross, we find hope. It's not despair. In the cross, we find life. It's not death. And in the cross, we find love. It's not hate. In spite of the fact that people around the Lord were jeering at him, but the Lord's overwhelming love overcame all of that. Makulay, masaya, krus sa wawa, sa pagoda. Bukod sa larangan ng paputok tuwing bagong taon, kilala ang bayan ng Bukawi sa kanyang magkarbo at enggranding pagdiriwang ng pista sa pagoda. Bukod tangi at maituturing na tatak Bukawenyo na sumasalamin sa kanyang mayamang kultura at malalim na pamamanata. Tuklasin ang mayamang kwento ng bawat pangpang at agos ng ilog Bukawi. Sa bawat ngiti, sa bawat kislap ng mga mata ay mga kwento ng magagandang alaala na bumubuo sa isang kapistahang inaabangan taon-taon. Isang mayabong na kulturang pangkomunidad na lumikha sa ugnayan ng pamahalaan at ng simbahan. Nagbuklod sa bawat Bukawenyong masayahin at magiliw. Tara, tena, tuloy po kayo sa aming pagoda. Doon sa may bisita ng Wawa, merong di umano doon nakuha yung cross nung unang panahon. Nakuha ng caretaker ng palaisdaan, dinala sa barangay Bambang at doon iginawa ng isang chapel na maliit na pinagdausan na ng misa at mga okasyon na nauukol doon sa krus sa Wawa. Noong 1850, simula ng pagkakakita sa mahal na Pongko sa Wawa. Simple lang eh. Nandun lang siya sa simbahan na ginawang kapilya doon sa Wawa. Doon sa lugar na kung saan siya nakita. At dahil nabalita naghihimalang mahal na Pongko sa Wawa, dinala na siya sa ating simbahan dito sa bayan. At mula noon, nagkakaroon ng taon-taon na pagpipista at pagkakaroon ng lutrina sa ating ilog. Ay mas masaya noon nung ako ay bata pa, no? Dahil talaga ang mga taga-Bukawi hindi po pwedeng hindi uuwi, hindi po pwedeng hindi maghahanda, hindi po pwedeng hindi sasakay sa bangka kapag piyesta, no? Kaya kami bilang mga sakristan at sa pamilya ko rin ay nakilala namin ang krus sa Wawa dahil sa masiglang pagdiriwang nito. Ngayon, nung mga early 70s, mga early 1900s, nagkaroon na ng tunay na paggawa ng mga pagoda. Yun ay mula sa simpleng bangka na nagkakaroon ng konting altar. Lumaki yun hanggang nagkaroon pagkaraan ng giyera, nagkaroon ng malalaking mga istruktura na akala mo yung mga simbahan o pagoda, kanya tinawag na pagoda. Samantala, 300 at 9 katao na ang kumpirmadong patay sa nasabing malagim na insidente ayon sa talaan ng Philippine National Police. 18 katao pa rin ang nawawala. Kung may isang pilas ng pahina sa kasaysayan ng kapistahan na marahil ay kalakip na nito habang buhay, ito ay ang nangyaring trahedya noong July 1993. Yung kabisado noong mga bangkero, ang bangkero kasi mga taga-Pombong hindi taga rito sa atin. Hindi inaral dapat habang ginagawa ang pagoda, merong dyan, may nag-gauge kung susukat ba, kung ilang metro lalim yan sa ganito lugar, kung sa mamarkahan mo ngayon yun. Walang gumawa noon. Talagang dahilan nung paglubog ng pagoda, unang-una, overloaded. Hindi nila yung kasko na sinakyan ng pagoda, ang kapasidad, kung hindi ako nagkakamali, 100 o 110 na tao. Ang nakargang tao doon sa pagoda, kung
kung di ako nagkakamali, mahigit 300 ang namatay. Isipin mo ang dami ng sobra. Kaya yun ang mga hindi nakita. Kaya nagkaroon ng pagkatapos, kung saan yung malalim, doon pa napunta yung pagoda. Kung sa mababaw na daan, sabi ko kasi hanggang bewang lang. Pagdating ng hanggang bewang, hihinto yung paglubog nun Dahil sasayad na yung hindi nangyari yun. Tumuloy-tuloy sa malalim kasi malalim na lugar yung dito sa bukana ng yung bunlo, yung maliit na doon napunta. Doon napunta yung pagoda, doon nasadsyag. Naitanong ko lang sa sarili ko, sa 270 na namatay, mga ganun, roughly, bakit hindi ako nakasama doon? Bakit hindi ako napabilang doon sa mga namatay? Na kung tutuusin, ang laki ng posibilidad na ako ay makasama doon sa mga namatay dahil hindi ako marunong lumangoy. Ang tanging sinisigaw ko lang noon, Diyos ko, tulungan niyo kami. At ito yung isang realizations ko na meron ka pa bang ipinagagawa sa akin, Panginoon? Meron pa bang misyon na dapat kong gawin sa buhay ko, na dapat kong maharap, dapat kong tanggapin mula sa iyo. Kaya yun yung tanong ko, sa dinami-dami ng mga namatay, bakit ako ay nabuhay? At ito ang nagpapakita sa akin na heto ako ngayon, bilang pari, bilang misyonero, bilang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, na ito yung ipinapakita niya sa aking dahilan bakit hindi ako namatay doon sa pagoda tragedy. Bagamat hindi na maaalis sa gunita, ang nangyari noong 1993 ay hindi naging hadlang para manatiling buhay ang pananampalataya ng mga devoto ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa. Sa halip, ito ay nagmistulang tanda ng masidhing pananalig na gaano man kabagsik o karimari-mari mang daluyong, mananatiling buhay ang pusong tumutugon sa tawag ng Panginoon. Dalawang dekada makaraan ng trahedya. Noong July 2014, muling nasilayan ang paglalayag ng Cruz sa Wawa, lula ng kanyang maringal na pagoda. Ang kampana ay umalingaw-ngaw na mag-uli. Ang ilog at kalye ay binalot ng palamuti. Ang pagoda ay narito ng muli. Pagkatapos ng trahedya ng ika-2 ng Hulyo 1993, tunay na naging payak o napakasimple at hindi na nga nagkaroon talaga ng mga gampanin o aktibidad sa ilog ng Bukawi sa napakatagal na panahon. Ngunit ng panahon ni Father Jovi Sebastian, unti-unti na itong binalik at totoo nga, noong 2014 ay naging maringal na muli at naging masaya ang selebrasyon ng panahon ni Mons Albert Suatenco bilang pura paroko ng San Martin ng Tours. Bakit? Yun ang tanong. Bakit binalik ito? Ang napakasimple at payak na sagot ay hinanap ito ng mga taga-Bukawenyo. Dahil Karamihan ng mga bata, hindi nila nakikita yung maganda. Kasi 21 years, laki. Kung nakita nila, ganito pala yun, napakasaya. Napakasaya at muling naging masaya ang Bukawi, muling tumakbo ang komersyo, muling tumakbo ang pananampalataya. At ang mga bata, nakita nila yung kung paano kaming nagdiriwang ng panahon namin. Ito yung puso ng Bukawenyo. Kaya natin to sineselebrate every year, hindi lang dahil nakagisna na natin.
Ito po kasi yung pagpapasalamat ng mga Bukawenyo. Ito ang sinisimbolo ng mahal na pong Cruz sa Wawa, na siya ay lagi nating kasama. Ang ilog, lagi yan na sumisimbolo sa problema at hamon. Pero nandoon ang bangka, nandun tayo nakasakay. Yan ang ating simbahan. Na kahit anong mangyari, matatag, aahon, kahit may alon, dahil sa Panginoon. Ang isa kasi sa aking na gusto kong huwag mawawala yung debosyon. Hindi yung masaya lang tayo. Hindi yung kasi kailangan masaya tayo, pero nandun pa rin yung ating hindi yung parang nakalimutan na natin yung puro saya na lang. The cross itself is a symbol of suffering and sacrifice. And therefore, any setback in their lives, no matter how tragic, is always to be overcome by hope and faith in the Lord. Because it is the Lord who uplifts them and shows them the way. The one who gives consolation, the one who purifies our faith and consciences so that our relationship with Him and with each other may be put aright. Mula dito ay malugod kong natatanaw ang paghalik ng ilog sa papalubog na araw. Nasasabik ako na muli kong makita ang paglalayag ng noon ay lulan kong pagoda. Naalala ko pa, buhat pagkabata, kung paano namin tinatawid ang ilog kaano man kalawak o kahaba nag-uunahan na para bang kami ay pawang mga bangka sumasagwan, lumalangoy kasabay ng agos na payapa. At sa tuwing sasapit ang kapistahan, ang gayak ng pagoda ang lagi naming inaabangan. Gaano kaya kalaki? Gaano kaganda? Gaano kakulay? Samantalang nangangarap kami na sa pagoda kami ay makasakay. Nakakatuwa kung paano namin sinasabayan ang mga deboto sa pagdadasal ng rosaryo kahit hindi namin kabisado, basta dasal lang kami. Ang sinasabi ay kung ano-ano, ngunit ang bawat salita ay bukal at taos sa puso ko. Nakakasabik, nakakapangulila, lalo na at sariwa pa sa aking kulita. Ang lahat ng masayang alaala ng aking pagkabata tuwing kapistahan ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa. Mula dito ay malugod kong natatanaw ang paghalik ng ilog sa papalubog na araw. Nasasabik ako na muli kong makita ang paglalayag ng noon ay lulan kong pagoda. Malayo na ang pagoda. Pero heto pa rin ako at nakatanaw sa kanya dahil ito ay ang aking pinakamatamis na alaala dahil ito ang tanda ng pananalig natin sa kanya. Tayo ay pawang mga luntay na lulutang-lutang na umiiral sa mundo sa isang saglit lamang sumasagwan papalayo sa pampang, umaasang mahahanap ang sarili nating puwang at sa patuloy nating paglaot sa gitna ng ilog, lula ng pagoda na sa krus ay siyang bantayog. Huwag nating malimot na sa Panginoon ay laging dumulog at matutong ang buhay sa Kanya lagi ihandog. Tayo ay lulan ng iisang pagoda, naglalayag bilang pamayanang nagkakaisa, kapit bisig, kapit diwa, iisang pananampalataya, gabay ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa.